Ang kwento ay magsisimula sa isang estudyanteng nasa mataas na paaralan na nagngangalang Taki, na nagigising sa katawan ng isang batang babae na nagngangalang Mitsuha. Tumingin siya sa paligid at unang sinubukang unawain ang sitwasyon na kanyang kinasasadlakan. Nang mapagtanto niyang nananaginip siya at kasalukuyang nasa katawan ng isang babae, pumasok ang kanyang pagka-curious at tulad ng sinumang lalaking may kultura, sinimulan niyang hawakan ang hinaharap nito. Bigla namang dumating ang nakababatang kapatid ni Mitsuha na si Yotsuha. Nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid na naglalaro ng kanyang dibdib, dismayadong sinabi ni Yotsuha na maghanda at bumaba para sa almusal sabay sara ng pinto. Nagtataka si Taki kung sino ang batang ito. Nakatayo siya sa harap ng salamin at nagulat sa kung gaano karealistik ang itsura ng kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, sa oras ng almusal, parehong masaya, sina Lola at Yotsuha, na makita si Mitsuha na kumikilos ng normal ngayon, hindi tulad ng kahapon. Hindi naiintindihan ni Mitsuha kung ano ang ibig nilang sabihin. Binuksan niya ang TV at pinanood ang balita tungkol sa pagbisita ng isang kometa na lilitaw lamang isang beses tuwing 1,200 taon. Tiyak na magiging kamangha-manghang tanawin ito, at lahat ay sabik na naghihintay dito. Pagkatapos ng almusal, sinuot ni Mitsuha ang kanyang laso at hindi nagtagal, kasama si Yotsuha, pumunta sila sa paaralan. Matapos ihatid si Yotsuha sa kanyang paaralang elementarya, nakipagkita si Mitsuha sa kanyang mga kaibigan na sina Teshi at Sayaka. Nang magkita sila na tulad kahapon, inayos ni Mitsuha ang kanyang buhok, at parehong natuwa ang dalawa sa kanyang itsura. Sinabihan pa ni Teshi si Mitsuha na magpa-exorcist dahil kahapon, siya ay talagang wala sa sarili. Nang subukan ni Mitsuha na itanong kung ano ang ibig sabihin nito, bigla nilang nakasalubong ang kanilang mga kaklase. Sa hindi malamang dahilan, ayaw ng mga kaklase nito kay Mitsuha at pinagtatawanan siya. Sinasabi na ang cute tingnan na ang anak ng alkalde at ang anak ng kanyang kontratista ay magkasama. Hindi niya na lamang ito pinansin. Habang naglalakad palayo, pinagsabihan siya ng alkalde na siya ring kanyang ama na ituwid ang kanyang likod habang naglalakad. Nahiya si Mitsuha habang tinatawanan siya ng kanyang mga kaklase. Pagdating sa paaralan, habang nagaganap ang unang klase, napansin niya ang isang kakaibang mensahe na nakasulat sa kanyang aklat. Para sa susunod na talata, inutusan ng guro si Mitsuha na simulan ang pagbabasa nito. Nang makita na hindi tulad ng kahapon, mabilis na tumugon si Mitsuha nang marinig ang kanyang pangalan. Natuwa ang guro at ang iba pa na kahit papaano, naaalala niya ang kanyang pangalan ngayon. Nagtataka si Mitsuha kung ano ang ibig sabihin nito. Sa tanghalian, tinanong niya si Teshi kung siya ang nagsulat ng kakaibang mensahe sa kanyang aklat, ngunit tumanggi ito. Ikinuwento ng kaibigan nito na nakalimutan niya kung nasaan ang kanyang mesa at locker, at mayroon din siyang bedhead at walang ribbon. Nalilito si Mitsuha dahil wala siyang maalala, ngunit ibinabahagi niya ang tungkol sa isang kakaibang panaginip na parabang namumuhay siya sa katawan ng ibang tao. Nakaramdam si Mitsuha ng kakaiba dahil siya ay namumuhay na sa isang napakapathetic na buhay sa bayan na ito at ngayon ay may mga ganitong pangyayari. Nang ipaalala ni Sayaka sa kanya ang ritual na sayaw, lalong nalugmok si Mitsuha sa kawalang pag-asa. Sawa na siya sa bayan na ito at nais na manirahan sa Tokyo. Sumasang-ayon din si Sayaka na ang kanilang bayan ay maliit at nakakabingi. Walang tindahan ng libro o dentista, ang tren ay dumarating tuwing 2 oras, at ang bawat convenience store ay nagsasara tuwing alas 9 ng gabi. Si Teshi ay naririndi na sa kanilang pagreklamo, kaya't nagtanong kung gusto nilang uminom ng kape sa isang cafe. Pareho silang sobrang nasasabik nang malaman na may cafe sa kanilang bayan, ngunit nauwi na lamang ang mga ito sa pag-inom ng kape mula sa vending machine. Dahil sa dismaya, umuwi na lamang si Mitsuha habang sina Teshi at Sayaka ay nag-hangout. Sa bahay ni Mitsuha, siya at si Yotsuha ay naghahabi ng mga lubid kasama ang kanilang lola. Ang paghahabi ng mga lubid ay may napakahalagang bahagi sa kanilang pamilya. Nakuha ni Mitsuha ang apelyido ng kanyang ina, Miyamezu, na siya ring pangalan ng Diyos na sinasamba ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. At tulad na nakaraang 200 dekada, isasagawa nila ang ritual at gampanan ang tungkulin ng kanilang pamilya bilang isang handog sa kanilang Diyos, Miyamezu. Si Toshiki, ang ama ni Mitsuha, pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, ayaw na niyang makilahok sa mga relihiyosong bagay at nais na maging politiko. Hindi ito inaprubahan ng lola, kaya't walang ibang pagpipilian ito, kundi iwanan ni Toshiki si Mitsuha at Yotsuha sa pangangalaga ng lola, upang ituloy ang kanyang layunin. Ang sumunod na eksena ay sa bahay ni Teshi, kung saan ang kanyang ama, na may-ari ng kumpanya ng konstruksyon, ay umiinom kasama si Toshiki at bumubuo ng plano para manalo sa nalalapit na halalan.
Naririnig ni Teshi ang kanilang pag-uusap at naamoy ang katiwalian. Matapos ang hapunan, nakipagkita siya kay Sayaka upang panoorin ang ritual na sayaw ni Mitsuha at Yotsuha. Ang tradisyonal na sayaw na ito ay ipinamana ng mga ninuno ni Mitsuha at isinasagawa tuwing panahong ito ng taon. At kapag natapos na, pareho silang umuupo at mumunguya ng bigas sa loob ng ilang sandali. Ito ay upang makagawa ng pinakamatandang alak sa mundo, na kilala bilang Kuchikami Sakai. Matapos itong hinuya ng mabuti, dahan-dahan niyang isinasalin ito sa isang kahon. Naguguluhan ang kanyang mga kaklase at nagtatanong kung paano niya nagagawa ang isang bagay na nakakahiya. Narinig ni Mitsuha ang mga ito, ngunit pinanatili pa rin ang kanyang composure, at sinelyuhan ang kahon upang maipon ito. Matapos magbihis, umuwi siya kasama si Yotsuha. Nakikita ni Yotsuha na nababahala ang kanyang kapatid dahil sa kanyang mga kaklase at pinapakalma siya. Alam niyang nais ni Mitsuha na manirahan sa Tokyo, kaya't inirekomenda niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng Kuchikami Sakai at i-label ito bilang alak na gawa ng isang dalagang high school. Ngunit para kay Mitsuha ito ay hindi magandang ideya. Sawa na siya sa bayan na ito at sa kanyang buhay. Ayaw niyang gawin ang mga relihiyosong bagay na ito at sumisigaw na nais niyang manirahan sa Tokyo bilang isang gwapong lalaki. Ang eksena ay lumipat sa kahapon nang magising si Mitsuha sa katawan ni Taki. Naguguluhan siya kung nasaan siya at nakakaramdam ng isang bagay sa kanyang pantalon. Nang hawakan niya ito, siya ay nagulat at namangha sa kung gaano katotoo ang lahat. Tinawag siya ng ama ni Taki at sinabihang magmadali upang pumasok sa paaralan matapos mag-agahan. Pagkatapos niyang umalis, may dumating na notification at ito ay isang mensahe mula kay Tsukasa. Pero bago siya magbihis ng kanyang uniforme, gusto niyang gumamit ng banyo. Matapos gawin ang kailangan, tinanong niya ang sarili kung bakit ang mga bagay ay mukhang napakatotoo sa panaginip na ito. Naghanda siya at nang makita ang tanawin, siya ay nabighani sa ganda nito. Tulad ng nais niya, may mga matataas na gusali, napakaraming tao, at napakaraming sasakyan. Hindi siya makapaniwala na talagang nasa Tokyo siya. Matapos ang maraming pagsusumikap na hanapin ang paaralan, dumating si Mitsuha doon sa oras ng tanghalian. Siya ay sinalubong ni Tsukasa at nakipagkita kay Shin sa itaas na bahagi ng gusali. Pareho silang namangha nang malaman na naligaw si Taki papuntang paaralan. Nagtataka sila kung ano ang mali sa kanya dahil ngayon ay nagsasalita siya sa isang dialekto at nakaupo sa kakaibang paraan. Pagkatapos sa paaralan, tumigil sila sa cafe at hindi makapaniwala si Mitsuha na talagang may ganitong paraisong lugar. Pero siya ay nagulat nang makita kung gaano ito kamahal. Dahil ito ay isang panaginip lamang, bumili siya ng kahit anong gusto niya. May dumating na notification at nalaman niyang siya ay nahuli na para sa part-time na trabaho. Gayunpaman, hindi niya alam kung nasaan ito. Nang marinig ito, parehong nagulat sina Tsukasa at Shin at hindi makapagsalita. Pagdating sa restaurant, maraming pagkakamali ang nagawa ni Mitsuha, tulad ng pagkuha ng masyadong maraming oras para isulat ang mga order at pagkalito sa mga order. Dahil dito, siya ay sinermona ng mga chefs. Isang customer ang nagreklamo tungkol sa isang toothpick sa kanyang pizza at tinanong kung paano siya bibigyan ng kompensasyon ng restaurant kung siya ay nakakain nito nang hindi sinasadya. Si Mitsuha ay nalilito at sinabi sa kanya na ito ay isang Italian restaurant kung kaya't imposibleng magkaroon ng toothpick sa pagkain. Pero nagalit ang customer kung kaya't agad na nagpunta ang isa pang waitress na si Okudera upang i-take over ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras, nakasara na ang restaurant, pinapakalma ni Okudera si Mitsuha na huwag mag-alala dahil ang lalaki ang may kasalanan. Samantala, itinuro ng isa pang waitress ang kanyang palda na napunit at napagtanto ni Okudera na tiyak na iyon ay kagagawa ng mga pervert mula kanina. Dinala ni Mitsuha si Okudera sa isang silid at sinabi sa kanya na tanggalin ang kanyang palda. Nagulat si Okudera, ngunit napagtanto nito na malinis ang kanyang hangarin. Nakita ang malikhaing paraan ng pag-aayos ni Taki sa kanyang palda, kung kaya't napahanga niya si Okudera. Hindi niya akalain na makikita niya ang feminine side ni Taki, at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Sa bahay, hindi makapaniwala si Mitsuha kung gaano karealidad ang panaginip na ito. Tiningnan niya ang telepono ni Taki, at nakita ang maraming larawan ng kanyang mga kaibigan kasama si Okudera. Dahil may diary sa teleponong ito, isinulat din niya ang nangyari sa buong araw niya. Pagkatapos, siya ay natulog na. Kinabukasan, nagising si Taki at nagulat na basahin ang kanyang diary. Tinanong niya sina Shin at Tsukasa kung sila ang sumulat nito, pero tumanggi sila. Samantala, sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan, napalibutan siya ng mga lalaking kasama nito sa trabaho, na tila galit sa kanya dahil naglakad siya pauwi kasama si Okudera Senpai. Sinasabi niyang wala siyang alam sa mga pinag-uusapan nila.
Pero nang pumasok si Okudera at kinidatan si Taki, nagalit ang mga lalaki dahil sa pagkainggit. Ilang araw ang lumipas sa bayan ng Itomori, nagising si Mitsuha, at nakita ang kanyang kamay na punong-puno ng mga tanong na nagsasabing, "Ano ka?" Matapos dumating si Yotsuha at tanungin kung hindi ba niya papakiramdaman ang kanyang mga dibdib ngayon, nagalit si Mitsuha at nagtataka kung bakit niya sinabi iyon. Sa paaralan, lahat ay nakatingin sa kanya. Kaya, pinaalala ni Sayaka sa kanya ang mga bagay na ginawa niya kahapon. Sa klase ng sining, ang mga karaniwang kaklase ay pinagtatawanan siya, kaya nagalit siya sa kanila at binalaan silang huwag na siyang guluhing muli. Nalilito si Mitsuha sa kung ano ang nangyayari. Sa kanyang notebook, muli na namang may mga kakaibang tala na nakasulat. Sa sandaling ito, parehong napagtanto nilang nagkakapalit sila ng katawan. Lumipas ang mga araw na nagigising sina Taki at Mitsuha sa katawan ng isa't isa. Sa huli, pareho nilang naintindihan na sila ay magkapareho ng edad at nag-aaral sa mataas na paaralan. Nagbabago sila ng katawan ng random, ilang beses sa isang linggo, at ang kanilang alaala ng pagbabago ay humuhupa sa oras na magising sila. Kaya upang makasunod sa mga pangyayari, nagsimula silang mag-iwan ng ulat ng kanilang araw sa telepono ng isa't isa. Upang matiyak na hindi nila maaapektuhan ang buhay ng isa't isa, nagpasya silang magtakda ng ilang mga patakaran, mga bagay na hindi pinapayagan ng isa't isa na gawin. Mula sa panig ni Mitsuha, nais niyang umiwas si Taki sa mga lalaki, panatilihing magkadikit ang mga binti, at huwag hawakan ang kanyang mga dibdib. Mula naman sa panig ni Taki, ayaw niyang mag-aksaya si Mitsuha ng kanyang pera. Huwag makipag-usap na parang babae, at huwag malate sa part-time na trabaho. Ngunit, sa kabila nito, hindi nila kayang pigilan ang kanilang mga gawi at personalidad, at patuloy na namumuhay sa buhay ng isa't isa sa kanilang sariling paraan. Si Taki ay namumuhay sa buhay ni Mitsuha na mas panlalaki na nakakapagpahanga sa ibang mga lalaki pati na rin sa ibang mga babae. At si Mitsuha naman ay namumuhay ng buhay ng isang batang lalaki sa lungsod na palagi niyang nais at sa kalaunan ay napapalapit kay Okudera. Isang umaga, muling nagising si Taki sa katawan ni Mitsuha. Pero sa huli, hindi niya talaga kayang pigilan ito. Matapos sabihin ni Yotsuha na maghanda, sabay silang umalis ng lola niya sa isang malayong paglalakbay patungo sa kanilang dambana ng Diyos. Dahil ang kanilang destinasyon ay ilang milya ang layo, si Taki, na may malasakit, ay nagbigay ng piggyback ride sa lola ni Mitsuha. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang hindi na ito ang kanyang malakas na katawan, at nagkaroon siya ng kaunting problema sa paglalakad habang buhat-buhat niya ito. Sa daan, ikinuwento ng lola ang tungkol sa kanilang Diyos na si Miyamizu, at kung paano ang mga braided cords na ginagawa nila ay kilala rin bilang sining ng Diyos na kumakatawan sa daloy sa mismong panahon. Sa bawat pagkakataon na naglalaan sila ng oras sa pag-ikot, pagpulupot, at pagsasama-sama ng mga sinulid, lahat ng oras na ginugol ay nakatago sa mga braided cords. Matapos makapagpahinga at uminom ng tea, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos maglakad ng isa pang milya, sa wakas ay nakita nila ang malaking bukana kung saan naroroon ang dambana ng kanilang Diyos. Nakatagpo sila ng isang sapa na naghihiwalay sa kanilang mundo mula sa ibang mundo. Sa pagdaan dito, sila ay papasok sa ibang mundo. Upang makabalik sa kanilang sariling mundo, kailangan nilang iwanan ang isang bagay na mahalaga sa kanila. At para sa kanila, ito ang kuchikami sakay na ginawa nila sa ritual na sayaw, dahil ito ay kumakatawan sa kalahati ng kanilang pagkatao. Matapos ilagay ito sa loob, sila ay umuwi na. Sa daan, nakita nila ang lawan ng Itomori at ang tanawin ay nakakamangha. Naniniwala si Yotsuha na makikita nila ng malinaw ang kometa mula rito. Sa isang nalilitong tono, tinanong ni Taki kung anong kometa. Nang marinig ito, sinabi ng lola, "Mitsuha, mukhang nananaginip ka pa rin." Nagising si Taki sa kabila at nagtataka kung bakit siya umiiyak. Sinuri niya ang kanyang telepono at nalaman na may date siya kay Okudera Senpai. Matapos maghanda, nakarating si Taki sa oras. Biglang lumitaw si Okudera at habang hinahawakan ang kanyang kamay ay sinimulan ang kanilang date. Sa kabilang dako, nagising si Mitsuha. Naalala niya ang date na itinakda niya para kay Taki at napapaisip kung masaya ba si Taki sa date na iyon. Ngunit bigla siyang umiyak at tinanong ang sarili kung ano ang dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng pagkalungkot. Sa Tokyo, magkasama sina Taki at Okudera, ngunit wala siyang kaalaman sa kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon. Bagamat, nag-iwan si Mitsuha ng ilang tala kung ano ang dapat gawin dahil first time niyang makipag-date, hindi ito gaanong nakatulong. Sa puntong ito, napansin ni Okudera na mayroong kakaiba kay Taki. Sa museo, napansin ni Taki ang litrato ng lawa ng Itomori. Hindi niya naaalala ang oras na pumunta siya, kasama si Lola at Yotsuha, ngunit sobra itong interesado dito.
Pagkatapos, nang tanungin niya si Okudera kung saan sila dapat kumain, sinabi ni Okudera na sapat na ang araw na ito. Narinig niya ang chismis na dati ay may gusto siya sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang imbitasyon. Ngunit ngayon, nakikita niyang may gusto na siya sa ibang tao. Nakaramdam ng hiya si Taki at tumanggi na may iba siya. Nakikita ni Okudera na tiyak na nagbago siya, ngunit hindi siya pinipilit na sabihin kung sino ang babae. Pinasasalamatan siya ni Okudera sa paggugol ng oras kasama siya, at pagkatapos magpaalam, siya ay umalis na. Binasa ni Taki ang mensahe na iniwan ni Mitsuha, kung saan isinulat niya tungkol sa kometang na magpapakita ngayon. Nag-iisip si Taki kung anong kometa ang tinutukoy niya. Nagpasya siyang ikwento sa kanya kung ano ang nangyari sa kanilang date, kaya tumawag siya sa numerong iniwan nito. Sa kabilang panig, nakatanggap si Mitsuha ng tawag. Kinuha niya ito at mula ito kay Tessie. Gusto niyang magkita silang tatlo upang makita ang kometa, kaya't inimbitahan niya siya sa pista. Pagkalipas ng ilang sandali, nang dumating siya roon, pareho silang nagulat sa maikling buhok ni Mitsuha. Nag-aalala sila at nag-iisip kung maayos ba ang lahat, o baka nakipaghiwalay siya sa kanyang lihim na kasintahan. Nakarating sila sa may bukana at matagumpay nilang nasaksihan ang pagdating ng kometa. Sa kabilang panig, tumatawag si Taki kay Mitsuha ng maraming beses, ngunit hindi siya sumasagot. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa date, sa susunod na pagkakataong magpapalit sila ng katawan. Gayunpaman, hindi dumating ang araw na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na naghihintay si Taki kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataong magpalitan ng katawan. Pagkatapos ng 3 linggong matyagang paghihintay, hindi na siya nakatiis at nagpasya na makipagkita kay Mitsuha. Hindi niya maalala ang pangalan ng bayan, ngunit anuman ang naaalala niya tungkol sa tanawin na naranasan niya, sinikap niyang gumawa ng isang guhit na medyo katulad ng Itomori Lake. Nang sa wakas ay natapos na ito, inilagay niya ito sa kanyang bag at nagtungo sa istasyon. Doon ay hindi niya inaasahang makikita sina Tsukasa at Okudera. Tinanong ni Taki si Tsukasa kung bakit andito siya samantalang sinabihan niya ito na siya muna ang mag-take over ng kanyang part-time job. Tiniyak naman ni Tsukasa kay Taki na si Shin ang gumagawa ng bahaging iyon. Tungkol sa pagsama sa kanya sa biyahe, nag-aalala siya para sa kanya dahil sa kakaibang pag-ugali nito sa nakaraang buwan. At nang sinabi niya kay Okudera, nag-aalala rin siya at gustong makilala ang online na kaibigan nito. Ayaw ni Taki na parang binabantayan siya, pero wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos magpalit ng tren, tinanong siya tungkol sa babae at kung saan ito nakatira. Pero sinabi ni Taki na hindi niya alam kung saan ito nakatira at hindi rin ito sumasagot sa telepono. Ang tanging mayroon siya ay ang guhit na ginawa niya. Sa buong araw, ipinapakita ni Taki ang kanyang mga iginuhit sa mga tao at tinatanong kung may alam sila tungkol sa ganitong lugar. Isa-isang bayan ang kanyang sinubukan. Pero kahit na pagkatapos ng ilang oras ng pagsisikap, hindi siya nagtagumpay. Para sa hapunan, 3 silang kumain ng ramen sa isang malapit na tindahan, kung saan napansin ng may-ari ang guhit ni Taki, at agad na nakilala ito bilang bayan ng Itomori dahil doon ipinanganak ang kanyang asawa. Ngayon ay naalala na ni Taki ang pangalan, at sa kasiyahan ay tinanong kung malapit lang ang bayan. Nang marinig ito, naaalala rin ni Tsukasa at Okudera ang pangalan at nagulat. Dinala sila ng may-ari sa Itomori, kung saan si Taki ay nasa estado ng pagkalito. Isang malaking bahagi ng nayon ay nawasak mula sa kanyang pag-iral. Ang mga bahay, tren, at mga gusali, halos lahat ay naging alikabok. Sinabi ni Tsukasa kay Taki na hindi posible na ang online na kaibigan nito ay nakatira dito, na may kaunting panik ang tono. 3 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Ngayon ay naaalala ni Taki ang kometa na nakita niya 3 taon na ang nakalipas. Pero hindi pa rin siya naniniwala dito dahil mayroon siyang mga tala ni Mitsuha sa kanyang telepono. Ngunit habang inilalabas niya ang kanyang telepono, unti-unting nabubura ang lahat ng tala at sa huli ay bigla na lamang nawala na parang hindi ito kailanman nangyari. Pumunta sila sa isang kalapit na aklatan kung saan mas marami pang pananaliksik ang ginawa ni Taki tungkol sa insidente. Ibinahagi din ni Tsukasa at Okudera ang kanilang nalalaman tungkol dito. 3 taon na ang nakalipas, noong Oktubre, ito ay isang pagdiriwang ng taglagas nang mangyari ang insidente. Maraming tao mula sa buong bayan ang nagtipon doon, at sa lugar na iyon, isang piraso ng kometa ang bumagsak at tumama sa bayan. Mahigit 500 tao ang nasawi, halos 1/3 ng populasyon ng bayan. Sinuri ni Taki ang listahan ng mga namatay at natagpuan si Teshi at Sayaka. Ilang pahina ang lumipas at naroon din ang pangalan ni Mitsuha at ng kanyang pamilya. Hindi ito pinaniwalaan ni Okudera at sinabing tiyak na isang pagkakamali ito.
dahil walang paraan na ang isang taong namatay 3 taon na ang nakalipas ay makikipag-usap sa kanya. Nagsimula nang makaramdam ng sakit ng ulo si Taki. Alam niyang nakipag-usap siya kay Mitsuha 3 linggo na ang nakalipas, ngunit ngayon ay hindi na niya alam. Sa loob ng silid, tinanong ni Tsukasa si Okudera tungkol sa kwento ni Taki at kung naniniwala ba siya o hindi. Ibinahagi ni Okudera na nagsimula niyang magustuhan si Taki dahil sa kanyang kamakailang pagbabago. Si Taki ay isang mabait na tao na, ngunit kamakailan ay naging mas mabait pa siya. Pero marahil dahil sa biglaang pagbabagong ito, iniisip niyang may isang tao siyang nakilala na nagdulot ng pagbabago sa kanya. Iyon lamang ang bahagi na maaari niyang paniwalaan sa kwento ni Taki. Sa loob ng silid, nawawala ng pag-asa si Taki at iniisip na marahil siya ay nagiging delusyonal at lahat ng kanyang naranasan ay isang panaginip lamang pagkatapos ng lahat. Ngayon, hindi na niya maaalala ang pangalan ni Mitsuha. Nang sandaling iyon, pumasok si Okudera sa silid. Umupo siya at tinanong si Taki tungkol sa nakabraid na tali sa kanyang pulso. Hindi na maalala ni Taki kung sino ang nagbigay nito sa kanya, pero isinusuot niya ito bilang palasak na anting-anting. Dahil dito, naalala rin ni Taki nang may nagsabi sa kanya na ang mga tali ay kumakatawan sa daloy ng oras. Nagsimula siyang alalahanin ang dambana na kanyang binisita, kasama si Lola at Yotsuha. Nagtataka siya kung talagang mayroong dambana sa lugar na iyon. Kinabukasan, habang natutulog si Taki, narinig niya ang boses ni Mitsuha na nagtatanong kung naaalala niya siya. Nagising siya, at matapos mag-iwan ng mensahe, umalis siya patungo sa dambana kasama ang may-ari. Nang makarating sa isang lugar, nagbigay ang may-ari ng pagkain kay Taki para sa kanyang paglalakbay. Nang magsimula ng umulan, naghanap si Taki ng masisilungan sa isang kuweba at sinubukang alamin ang daan na dapat niyang tahakin. Matapos magpasya, kahit na umuulan pa, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay at sa wakas ay natagpuan ang dambana. Nakahinga ng maluwag si Taki. Natuwa siyang malaman na hindi ito isang panaginip. Mapit si Taki sa dambana at natagpuan niya ang hangganan ng kabilang mundo. Tumawid siya rito at pumasok sa dambana kung saan naroon ang 2 rice wine na inilagay ni Yotsuha. Sa pagtingin sa kondisyon ng bote, naunawaan niya na magkaiba ang mga timeline nila ni Mitsuha. Nagbuhos siya ng kaunti mula sa bote ni Mitsuha at bago uminom, nagdasal na sana ay magkaroon siya ng isa pang pagkakataon na magkapalitan silang muli. Pagkatapos, habang siya ay tumatayo, nadulas siya at nakita ang isang kometa na iginuhit sa kisame ng yungib. At pagkatapos, nagsimula ang isang kakaibang pangyayari. Dumaan siya sa lahat ng mga nakaraang pangyayari sa buhay ni Mitsuha. Nag-umpisa ang isang kakaibang pangyayari at naranasan niya ang mga nakaraang pangyayari sa buhay ni Mitsuha. Simula sa kanyang kapanganakan, pagkamatay ng kanyang ina, pagtatalo ng ama at ng kanyang lola, pag-alis ng ama para sa karera sa politika, hanggang sa kanilang unang pagpapalitan ng katawan, pagpunta sa Tokyo, at pagputol ng buhok, hanggang sa pagbagsak ng kometa na tumama sa bayan. Biglang nagising si Taki sa katawan ni Mitsuha. Siya ay emosyonal at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Hindi niya mapigilan ang paghawak sa mga dibdib ni Mitsuha. Nagulat si Yotsuha at umalis papuntang paaralan nang wala ang kanyang kapatid. Matapos maghanda ni Taki, nanood siya ng balita at kinumpirma na ngayon ang araw na tatama ang kometa. Sa puntong iyon, pumasok ang lola sa silid at napansin na hindi ito ang kanyang apo. Nagulat si Taki nang marinig ito. Matapos mapansin ang mga kamakailang pag-ugali ng kanyang apo, naisip ng lola ang panahon na siya rin ay nagpapalit ng katawan, kasama ang ina ni Mitsuha at ang kanilang mga ninuno. Ipinahayag ni Taki ang tungkol sa kometa at ang darating na trahedya. Pumunta siya sa paaralan kung saan nagulat sina Tessie at Sayaka sa maikling buhok ni Mitsuha at nagtanong kung may nangyaring masama. Nagtataka si Taki kung bakit ito nagpa siyang gupitan ng maikli ang buhok, lalo na't mas maganda ito dati. Ngunit hindi ito ang tamang oras para pag-isipan iyon. Ipinagbigay alam niya sa kanila ang tungkol sa kometa. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan tulad ni Tessie at Sayaka ay kapaki-pakinabang. Kahit gaano pa man kawalang kabuluhan ang sinasabi mo, handa silang magtiwala at sumama. Nagplano silang gumamit ng bomba upang lumikas ang mga tao dahil wala namang magtitiwala sa kanilang salita lamang. Gamit ang water gel explosives mula sa bodega ng ama ni Tessie, balak nilang samantalahin ang kaguluhan at ipakalat ang mensahe ng paglilikas sa buong bayan na nagsasabing dapat magtungo ang lahat sa Itomori High School na magiging ligtas mula sa kometa. Bago isakatuparan ang kanilang plano, makikipag-usap muna si Taki sa alkalde upang hikayatin ang mga residente na lumikas. Ngunit kung sila'y mabibigo, isasagawa nila ang plano ng pambobomba. Kaya ang tungkulin ay kailangan nilang hatiin. Si Taki ang namamahala sa pakikipag-usap sa alkalde.
Si Tessie ang namamahala sa paglalagay ng mga bomba, at si Sayaka naman ang namamahala sa pag-announce ng mensahe, dahil siya ay nasa broadcasting club. Si Sayaka ay nag-aalala dahil malapit na silang gumawa ng krimen. Ngunit parehong sinisigurado ng dalawa na magiging maayos ang lahat. Lumilipat ang eksena sa opisina ng alkalde, kung saan nabigo si Taki na kumbinsihin ang ama ni Mitsuha. Hindi naniniwala si Toshiki sa kahit ano at tinatawag na absurd ang pagwasak ng kometa at pagtama nito sa bayan. Naniniwala siyang ang kabaliwang ito ay mula sa panig ng Miyamezu. Habang nagpasya siyang ipadala si Taki sa ospital, nagalit si Taki at habang hinahawakan ang kanyang kurbata ay isinumpa siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toshiki na hindi ito ang kanyang anak na babae kundi ibang tao. Matapos mabigong kumbinsihin si Toshiki sa daan, huminto si Taki sa ilang mga bata at binalaan silang agad na umalis sa bayan kasama ang kanilang pamilya. Ngunit natakot sila at tinawag siyang baliw. Dumating si Yotsuha at nagtanong kung ano ang problema sa kanya. Nag-aalala siya para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae dahil kahapon ay biglang umalis si Mitsuha patungong Tokyo at ngayon nagsasabi siya ng mga walang kabuluhang bagay na tulad nito. Nang marinig na umalis si Mitsuha patungong Tokyo, nagsimula nang makaalala si Taki ng isang bagay. Naunawaan niyang hindi siya ang magliligtas sa bayan kundi si Mitsuha. Kaya hiniram niya ang bisikleta ni Tessie at nagtungo sa Miyamezu Shrine. Kahapon, nagpasya si Mitsuha na pumunta sa Tokyo, na nagbigay ng dahilan sa kanyang kapatid na ito ay isang date. Sa kanyang paglalakbay, siya ay kinakabahan. Iniisip kung paano magre-react si Taki sa kanyang pagdating. Baka magalit siya at hindi ito magustuhan. Baka masyadong awkward ang sitwasyon sa pagitan nila o baka, medyo magiging masaya siya na makita siya. Sa kaunting pag-asa na ito, pumunta siya sa tulay kung saan dapat magkikita sina Taki at Okudera. Lumipas ang ilang oras na hindi siya nagtagumpay na makilala siya doon, nagpunta siya sa ibang lugar para hanapin siya. Nang siya ay naghihintay ng tren, nakita niya siya at pumasok upang makilala ang binata. Si Taki ay nasa harap niya, abala sa pagbabasa ng kanyang mga tala. Sa malambing na boses, tinawag niya ang pangalan nito, ngunit hindi siya nakilala ni Taki na ikinalungkot naman ni Mitsuha. Nang siya ay malapit ng bumaba, tinanong siya ni Taki tungkol sa kanyang pangalan at sinabi ni Mitsuha ang kanyang pangalan at ibinigay ang kanyang laso sa kanya. Sa kasalukuyan, sa wakas ay naaalala ni Taki na ang batang babae noon ay si Mitsuha na dumating upang makita siya. Sa kabilang panig, nagising ang katawan ni Mitsuha at Taki. Pumunta siya sa tuktok ng bunganga ng bulkan at nakita niyang wala na ang bayan. Siya ay labis na nababahala at mabilis na naunawaan na siya ay nasa hinaharap at mamamatay. Di nagtagal, dumating si Taki at nagsimulang tawagin ang kanyang pangalan. Narinig ni Mitsuha si Taki, ngunit hindi siya makita nito. Pareho silang nagsimulang tawagin ang pangalan ng isa't isa at lumapit. Magkaharap na sila, ngunit hindi pa rin nila nakikita o nararamdaman ang isa't isa. Habang ang araw ay malapit ng lumubog, sa kalahating liwanag, naghimala at nagpalitan sila ng katawan at muli, nagkaroon sila ng kakayahang makita ang bawat isa. Sinisikap ni Taki na maging kasing composed hanggat maaari. Sa kabilang panig, emosyonal si Mitsuha na sa wakas ay nakita siya. Tinanong niya siya kung paano siya nakarating dito at sinabi ni Taki sa kanya ang tungkol sa pag-inom ng sake na ginawa niya. Nahiya si Mitsuha at tinawag siyang pervert dahil naalala din niya ang tungkol sa paghawak nito sa kanyang dibdib. Humingi ng tawad si Taki dahil dito at ibinalik ang braided cord sa kanya. Hawak niya ito ng 3 taon ngunit oras na para ibalik ito. Tinanong ni Mitsuha kung ano ang tingin nito sa kanya at nahihiyang sinabi ni Taki na hindi naman masama. Nakita ang kanyang kahirapan sa pagbibigay ng papuri kung kaya't nagtawanan silang dalawa. Sinabi ni Taki sa kanya ang tungkol sa lahat ng mangyayari, pati na rin ang plano kasama sina Tessie at Sayaka. Para lang hindi nila makalimutan ang pangalan ng isa't isa sa pagkakataong ito, isinulat ni Taki ang kanyang pangalan sa kanyang palad at habang si Mitsuha ay aakmang susulat, bigla siyang nawala. Gusto sanang sabihin ni Taki sa kanya na kahit saan man siya sa mundo, hahanapin niya ang dalaga. Nangako siyang hindi niya makakalimutan ang kanyang pangalan. Patuloy niyang tinatawag ang kanyang pangalan ng maraming beses at habang siya ay nagpasya ng isulat ito, nakalimutan niya. Tinanong niya ang kanyang sarili, sino siya, na siya ay pumunta dito upang makilala. Alam niyang siya ay isang tao na mahalaga sa kanya na ayaw niyang kalimutan. Ngunit naging emosyonal si Taki dahil hindi niya talaga matandaan ang kanyang pangalan. Sa kabilang panig, sinisikap din ni Mitsuha na huwag kalimutan ang pangalan ni Taki. Patuloy niyang tinatawag ang kanyang pangalan at nakipagkita kay Tessie. Bago simulan ang plano, muling tinanong ni Tessie si Mitsuha kung talagang tatama ang kometa sa kanilang bayan. Tiniyak ni Mitsuha na mangyayari ito.
Kasama nito, itinanim nila ang bomba sa substation at pagkatapos ay ipinaalam nila kay Sayaka na gawin ang kanyang tungkulin. At tagal, sumabog ang bomba at sa buong bayan ay nawala ng kuryente. At kasabay nito, napakalinaw ng kometa na parang nahahati ang langit. Nagsimula ang emergency broadcast kung saan sinasabi ni Sayaka ang mga residente tungkol sa teroristang pag-atake at humihiling sa kanila na lumikas patungong Itomori High School. Ang tensyon sa mga tao ay nagsimulang tumaas at nagsisimula silang magsilikas. Sa opisina ng alkalde, humihingi si Toshiki sa kanyang mga tauhan kung sino ang nasa likod ng broadcast na ito. Sinisikap ni Mitsuha at Tessie na ipaalam sa lahat na magsilikas. Ngunit bigla na lang umiyak si Mitsuha dahil hindi na niya matandaan ang pangalan ni Taki. Hindi alam ni Tessie ang dahilan, ngunit sinabihan siya nitong magpakatatag at pumunta sa alkalde upang bigyan ng huling pagsisikap na kumbinsihin ang kanyang ama. Habang nagsisimulang tumakbo si Mitsuha sa kabilang bahagi, sinabihan ang alkalde tungkol sa taong responsable sa broadcast at hindi nagtagal, nahuli si Sayaka. Sa huli, may isa pang mensahe na na-broadcast na humihiling sa lahat na huwag magpanik at huwag pansinin ang babalang narinig nila. Hindi nagtagal, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kometa at lahat mula sa buong Japan pati na rin sa buong mundo ay nanonood nito sa balita. Sa daan, patuloy na tinatanong ni Mitsuha kung ano ang pangalan niya. Nagsimula siyang magpanik nang makita ang kometa na naghiwa-hiwalay at natapilok siya at nahulog. Tumingin siya sa kanyang kamay upang maalala ang kanyang pangalan, ngunit naging emosyonal siya nang makita itong nakasulat, "Mahal kita, Mitsuha." Habang umiiyak, tinawag niya itong tanga at tinanong kung paano niya ito maaalala sa ganitong paraan. Tumakbo si Mitsuha at nagawang makarating sa opisina ng alkalde. Pagkatapos nito, ang kometa ay nahati sa maraming bahagi. Ang tanawin ay talagang kahanga-hanga, ngunit hanggang sa ito ay tumama at nagwasak ng malaking bahagi ng bayan sa isang iglap. Sa kasalukuyan, nagising si Taki at tuluyang nakalimutan si Mitsuha. 5 taon ang lumipas, patungo sa isang job interview, si Taki ay sumunod sa isang babaeng may pulang laso, ngunit nagtanong sa sarili kung sino ang hinahanap niya. Maraming interview ang kanyang inaplayan, ngunit hindi siya nakakakuha ng trabaho. Pagkatapos, nakipagkita siya sa mga kaibigan at binati si Tsukasa sa kanyang engagement. Di nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Okudera at nagkita sila. Gusto lang niyang makita siya dahil nandoon siya sa lugar. 8 taon na ang nakalipas mula sa trahedya sa Itomori. Naaalala niya ang oras na 3 silang pumunta roon. Gayunpaman, hindi ito naaalala ni Taki. Ang naaalala lamang niya ay nagising siya sa isang bundok doon na walang kaalaman kung bakit siya naroon. Mula noon, naging mausisa siya tungkol sa bayan at nagsimulang magsaliksik. Natuklasan niyang kalahati ng kometa ang sumira sa bayan, ngunit sa kabutihang palad, walang nasaktan dahil sa isang emergency drill. Patuloy siyang nagtatanong kung bakit siya naging interesado sa bayan kahit wala siyang kakilala roon. Nagpasalamat si Okudera kay Taki at umaasang makikita rin ito ang kaligayahan. Nang umulan, nagkubli siya sa isang cafe at narinig ang isang magkasintahan na nag-uusap tungkol sa kanilang kasal. Si Tessie at Sayaka ito, ngunit hindi niya sila maalala. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa tulay, nadaanan niya ang isang babae, hindi niya alam na si Mitsuha ito. Lumipas ang mga araw, sinundan ng mga linggo at buwan. Nagigising sina Taki at Mitsuha sa kani-kanilang mga apartment, naghahanda at umaalis para sa kanilang trabaho. Sa tren, muling nagtagpo ang kanilang landas, agad silang bumaba at nagsimulang tumakbo patungo sa isa't isa. Nang magkita sila, sabay silang naglakad na umaasang maisasabihin ang bawat isa sa kanila. Ngunit na walang nagsasalita o gumagawa ng hakbang, nagtipon si Taki ng lakas ng loob at tinanong kung nagkita ba sila dati. Naging emosyonal si Mitsuha at sinabi niyang sa tingin niya ay ganoon din. Nagsimulang tumulo ang luha ni Taki at ngumiti ng bahagya. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-aksaya ng panahon at sabay nilang tinanong ang kung anong pangalan. Dito na nagtatapos ang kwento. Salamat sa panunood.